Urban legends, conspiracy theories, kwento ni Aling Marites. Bagamat walang pruweba, talaga naman nakaka-entertain pa din sila. So, para sa episode na to, magbibigay ako ng 3 urban legend or conspiracy theories na nagbigay takot or aliw sa ating lahat. Ang unang story sa episode natin today ay yung kwento ni Maria Labo. Isa sa pinakasikat na urban legend dito sa Pilipinas yung kwento niya. So, since na maraming version, I will stick dun sa pinaka-familiar ako. Bale, sino nga ba si Maria Labo and bakit iyon yung naging bansag sa kanya? Nakatira si Maria somewhere sa Western Visayas, kasama yung asawa at isang anak. Sabi nila, somewhere Iloilo daw or Panay sila nakatira. Pero para sa akin yung pinaka may sense is yung lugar ng Murcia kung saan sikat ito dahil ugad daw to ng mga aswang. So dahil sa kahirapan, pumunta ng Europe si Maria para maghanap ng sugar daddy. Para magtrabaho as domestic helper. Mabait naman yung amo ni Maria pero matanda na to at obvious na may dinaramdam na sakit. Pero ang weird sa pagkatao ng amo niya ay yung pagkahilig nito sa hilaw or minsan half-cooked na internal organs. Especially yung liver, paborito niya yun. Di kalaunan ay namatay yung amo ni Maria at after ng ilang araw ay siya mismo nakaramdam siya ng pagkahina at pagkakasakit. Kaya umuwi muna siya sa Pilipinas para magpahinga. And habang nagpapahinga sa Pilipinas, si Maria ang umaasikaso sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis, yung mga typical na household chores. Bale, isang gabi, umuwi yung mister ni Maria na pagod at gutom kasi doble kayo na din to kasi para may pandagdag sila sa mga gastusin nila sa pang-araw-araw. Hindi agad na nabigay ni Maria yung pagkain sa mister niya, kaya naman nagalit yung mister niya sa kanya, pero nawala din to kasi yung binigay na ulam ni Maria, masarap. So, habang kumakain, napansin ni Mister na wala pa yung anak nila sa loob ng bahay. Pero ang sagot naman ni Maria na nandyan lang yan, naglalaro lang sa labas. So, pumunta yung Mister ni Maria sa ref para uminom ng tubig. Pero nung binuksan niya yung ref, tumambad sa kanya yung ulo ng anak niya. So, dahil sa galit, yun, kumuha ng itak yung mister ni Maria tapos tinaga niya si Maria sa mukha. And himala, nabuhay pa si Maria, di siya namatay at tumakbo siya palayo para tumakas. So yun, ito yung reason kung bakit siya tinawag na Maria Labo dahil sa Ilonggo yung labo, ibig sabihin nun, taga. May 2 reason kung bakit nagawa ni Maria yun. And yung unang reason is dahil never siya nag-like, nag-share, subscribe, or follow sa ang paborito kong podcast sa YouTube, Instagram, TikTok, or Spotify. So, boom! Segue! Okay, so, ang unang reason ay, before mamatay yung amo ni Maria, ipinasa sa kanya yung pagiging aswang nito. Kaya naman, nagkasakit si Maria after mamatay yung employer niya. So, yung sakit ni Maria ay basically sintomas na nagiging aswang na din siya. Ang pangalawa at closer sa reality na reason ay hindi naman daw aswang talaga si Maria. Dahil nga sa nagkasakit siya, nabawasan yung income nila at dumagdag yung gastusin. Kaya naging abusive yung mister niya sa kanya. So, yung gabi kung saan gutom yung mister niya at wala siyang maipakain, nag-snap si Maria at niluto na lang niya yung anak nila para makaiwas sa bugbog or maltrato. So, meron 2 conspiracy theories na affiliated sa Bagyong Yolanda pero take note na hindi sila related sa isa't isa. Ang unang theory is yung kagagawan daw to ng HAARP or High Frequency Active Auroral Research Program. Ang research program na to ay located sa Alaska and yung purpose nito is pag-aralan yung ionosphere o yung gap between Earth tsaka yung space. Pero ang usap-usapan daw ay frontland daw nila to. Ang totoo,
ito ay isang secret military research program para gumawa ng weapon na kayang kontrolin yung weather, some kind of X-Men level stuff. So, with this, pwede nilang iwasan yung mga blame na ibibigay sa kanila if they decide na atakihin yung isang city na located sa kalaban nilang bansa. So, with that being said, yung Super Typhoon Yolanda ay isang experiment na ginawa ng HARP sa Pacific Ocean and sadyang tayo yung dinaanan ng experiment na to. Ang pangalawa naman ay yung pagkamatay ni Paul Walker, or mas sikat siya as Brian O'Connor sa Fast and Furious franchise. Dahil sa dami ng donasyon all over the world galing foreign government and private groups, some government officials during that time decided na kurakutin yung Yolanda funds. You know, yung usual stuff na ginagawa ng ilang politiko dito sa Pilipinas. Isa si Paul Walker sa mga nagbigay ng donasyon sa Yolanda victims and na-discover daw ni Paul Walker yung korupsyon sa Yolanda funds kaya pinatahimik siya. Very influential si Paul Walker kaya may possibility na maraming maniwala sa mga magiging statements niya. So, some are saying na yung accident ni Paul Walker ay hindi actually accident. Meron daw foul play na nangyari. Ang huling story natin for this episode ay yung Welcome to HIV World. So, around 2010s, merong umiikot na po sa Facebook about sa isang grupo na nagkakalat daw ng HIV somewhere in Manila. So, most likely, alam to ng kuya mo na panay ang poke at message sa mga dummy accounts ni Julian Chua back then. Base sa Centers for Disease Control and Prevention or CDC, HIV or immunodeficiency virus is a virus that attacks the body's immune system. If HIV is not treated, it can lead to AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. There is no effective cure. Once people get HIV, they have it for life. Sinabi rin nila na yung HIV ay napapasa through sexual intercourse or pagpapasa ng mga needles or other drug injection equipment. So I think kailangan ko kausapin yung kaibigan mo dito. As per dun sa post, may isang organization sa Manila na natutusok ng syringe na infected ng HIV. So, isang estudyante daw ang nabiktima somewhere sa recto kung saan magpapagawa sana siya ng pagan diploma para ipakita sa parents niya. Pero natigil yun dahil biglang nakaramdam siya ng tusok sa braso. Then, nung chinek niya, yung bandang sikuhan niya, meron nakatusok na syringe and may note ito na Welcome to HIV World. Nung una, akala niya prank lang ito pero nung pumunta yung estudyante sa ospital para magpa-test just to make sure, yun na nga, positive yung naging resulta. Na-mention rin sa post na ginagawa na rin daw to sa ibang bansa around 1990s. Minsan, nangiiwan daw sila ng mga infected na syringe sa loob ng upuan sa loob ng mga ilang sinehan and mahirap itong ma-detect ng naked eye dahil sa dilim. Never nagbigay ng reason kung bakit ginagawa daw nila to. Pero I think gusto lang nila na hindi lang sila yung mag-suffer, dapat ibang tao din. And they don't really care kung gaano kakabait or inosente. So itong urban legend na to, same na mga nabanggit ko kanina, ay walang matibay na proof para masabing totoo. Pero tulad nga ng sabi nila, kung may usok, merong nagsa-session. I mean, merong apoy. So, thank you sa mga nanood and sa mga nakinig. So, see you guys next time.